Nagsimula na po ang Freestyle Chess World Championship na ang magcha-champion ay tatanggap ng 100,000 US dollars, mahigit 5 milyong piso sa atin yon. Sino kaya ang tatanghalin ngayong 2026? Bago ko ipakita sa inyo sino-sino ba ang mga nagbabakbakan dito, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon, congratulations sa mga nakakita ng brilliant sacrifice. Queen takes rook, kakainin ng queen, sasabayan ng rook takes d7, capture lang din po, bababa ang king persado, check doon para naman makuha ang bishop. Yan ang ginawa ni Judith Polgar. Napakaganda ng mga puzzles dito, mga kamatyas. Mag-download na po kayo ng Internet Chess Club. Free lang po ito, downloadable sa Play Store and App Store. Narito po ang mga players na mga nagbabakbakan dito sa Freestyle or Fischer Random World Championship 2026. Pinangungunahan ni Magnus Carlsen, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Vincent Keimer ang pambato mismo. Nasa home court, Germany po ginaganap ito face to face. Arjun Erigaisi ng India at syempre Havukir Sindarov ng Uzbekistan. Mapa-chess, mapa-freestyle, hindi nawawala itong batang ito. Hansmok Niemann, ang mala engine sa lakas tumira. At Nodirbek Abdusatorov. Ayan, dalawa pala ang Uzbekistan player dito na nakapasok. Diba? Ito po yung kamakailan lamang na naglabas po ng letter itong si Wesley So na bakit papaano napili itong mga ito. Ang dahilan naman po ng FIDE ay mayroong mga pinagdaan ng eliminations kaya nakuha itong mga players na ito. Na kung saan doon po sa letter or open letter ni Wesley So ay hindi po panig si Wesley sa decision ng FIDE. Kung inyo pong maaalala no, sa inilabas na letter na yon. Ganun pa man, ito pa rin po ang naitatag ng FIDE. At ang napili po nating game dito sa kanilang round robin format, walang iba kung hindi sa bakbakan nila Magnus Carlsen at Sindarov. Ayan, kasi po ang first format, 8 sila, single round robin, 10 minutes, no, rapid muna at kukuha ng 4 na maglalaban naman for 25 minutes time control. Yun po ang magna-knockout stage. Ano ang nangyari sa kanilang round robin format? Aalamin po natin mamaya pagkatapos nating ma-analyze ang bakbakang ito. Ang ginawa po ni Magnus, nag-F4. Kumbaga sa chess po ay birds opening ang F4 na yan. Pero tingnan nyo po ang randomized pieces. Alin sa mga pyesa sa real chess ang tumama? Alin ang tumama? Parang walang tumama. Randomized lahat. Walang tumama man lang. Nag-knight b6 si Sindarov at nag-knight b3, nag-f5. Aba, gaya-gaya. Bishop d4. Tiniret yung pawn sa g7. Ang galing, ano? Hindi makatulak, oh. Pag tumulak, kakainin kagad yung knight sa dulo. Nag-g5. Ha? Okay. Kala ko di pwedeng itulak. Pag kinain po yung knight, kakapture din sa knight, tapos may bawi, may threat din dun sa bishop na makakakain dun sa knight. Galing Pero itong G5, sacrifice mga kamatyas. Kinain nga po yung knight at kinapture na, takes at binawi ang bishop. Dito po sa freestyle or Fischer Random, walang opening. Talagang pawang, sariling pangunawa, pundasyon at diskarte. Pero syempre, dapat marunong ka mag-chess dito. Kailangan malalim ka sa chess para malalim din ang decision making mo sa position dito sa Fischer Random. Kumapture sa G5. Kinagat ang sacrifice pawn at nag-E6 para babawiin. Pero ayaw ipabawi ni Magnus. Ayaw ipabawi. Sinuportan, binasag ng H6 para mapilit talaga na maatake yan. Kinapture lang, capture sabay dinipensahan. Talagang pinanindigan ni Magnus na lamang ako ng isang pawn, paano mo babawiin yan? May hamon kay Sindarov At nag-D5. Tingnan natin kung paano mababawi. Siyempre, ginising na po yung knight na nasa sulok. Nag-knight D7. Ano kaya ang gagawin nito? Tingnan natin kung saan ang ruta niyan. Nag-E3 para makahinga ang development ng light square bishop at nag-C6. Ayan, para ganun din Maaring maaring yung bishop ilalagay po sa C7 para matarget yung pawn sa G3. Nag-H5. Okay, dahil may bishop nga naman, suportado. Nag-Rook H8 muna. Knight D3.
Okay, saan pupunta yan? Knight F4, Knight G6. Yan ang aking natatanaw, ano? Nag-Knight F6. Ayan na nga po, para targetin, atakihin ang Pawn H5 at nag-Knight F4. Depensa muna ng sapat. Okay, may talon pa na nakikita tayo, Knight G6. Nag-Rook H7. Okay, parang wala ganong maisip dito. Para umiwas. Kasi may tempo na makaka-atake sa torre. So, umangat muna si Sindarov. Waiting lang, no? Hindi pwedeng tumalo ng knight to G6 kasi makukuha ang pawn sa H5. Mapabawi yung isang pawn. At nag-Rook H1. Talagang buo ang paninindigan ni Magnus. Hindi mo mababawi yan. Nag-Bishop C7, ayan na. Para kuhanin ang knight. Pag nawala ang knight, pwede nang capturein ang pawn H5. Nag-Knight G6. Oo nga, no? Hindi pa rin mabawi. Hindi pa rin. Sapat ang suporta ng pawn H5. Ayun, castling queenside. Again, tingnan nyo po mga kamatyas ha. O ayan. Yung king hindi pa nagagalaw, yung isang tore hindi pa nagagalaw, ididikit lang po yan. Ayun, magka-castling po. Queenside na proper castling ng real chess. Nandyan pa rin naman ang real chess talaga, especially sa rule of castling, ano? Basta di pa nagagalaw, bakante na, yun, magpa-proper queenside castling. At nag-D3. Okay, para walang knight E4. Oo nga, no? Kasi po, maaaring yung knight makalundag dyan sa E4 at maka-create ng atake pressure sa G3. Kaya pamigil din yung D3 sa paglundag ng knight papunta sa E4 at nag-King B8. Okay, iwas lang, prophylactic, pass. Waiting lang muna. Ano gagawin ng puti? Nag-Bishop F3 si Magnus. Ayan, unti-unti niyang ginigising na ang mga pyesa. At may natatanaw ako ditong pwedeng bumasag sa isang banda. Mag-E4 mamaya. At nag-E5. Inunahan ni Sindarov. Mukhang siya ang babasag sa E4. Nag-castling queenside. Again, ito po para mas maliwanag sa rule ng castling ng Fischer Random. Idikit, itouch lang pag sa online. Pero kung sa actual po ito na pyesa talagang gamit, yung tore ilundag mo lang, ilipat mo lang sa kabila. Pero pag online, touch ang king, itouch mo sa tore, magpa-proper queenside castling ng real chess. Ayan na. Dahil nga po, nakapag-castling na, halos dikit na ito sa middle game ng real chess. Ganun lang naman po yun eh. Madala sa magandang middle game na parang chess na. Para hindi na parang nangangapa na, syempre, ang pinagmulan sa opening ay kapa-kapa no? Nangangapa, walang proper talaga walang theory Nag-E4 na po si Sindarov. Kasi para talagang mas luminaw ang guhit ng kanyang diagonal papunta sa weak G3, capture ng knight, at pinagka-capture na queen takes. Ayan. Dito po, kahit nakikita natin na lamang ng isang pawn dito si Magnus, pero tingnan nyo naman, nahihinaan ako sa pawns. Mahina pa yan kasi tingnan nyo, ganda ng pwesto ng black, napaka-active. At nag-King B1, ginaya naman kung paano nag-prophylactic move, ganun din. At nag-Queen G4. Ayan na nga. Talagang sinisikap dito ni Sindarov na hindi forever na lamang ng pawn si Magnus. May forever ba? yan ang mga punchline no? Queen G4 para kukuhanin na ang pawn H5 at nag-Rook H4. Ayan. Okay? Para atakihin ang reyna. Teka muna, kain ito Nag-Queen G5. Teka muna mga kamatyas, ano? Bakit hindi tinagpas itong pawn sa G3? Ano meron dyan? Bakit hindi pwedeng capturein yan? Kakainin ito, tapos bishop takes, rook H3, pagpalagay na, iwas natin, bishop D6, and then rook F1, atakihin ito. Pagka nag-rook F7 para depensahan, ay magda-knight H4. Talagang po puwersahin. Pero ganun pa man, ayon sa evaluation bar ay nakikita natin na slightly better for white. Lamang pa rin sa endgame pero hindi ganun kalakihan Ibig sabihin parang playable pa rin. Playable pa rin yung queen takes G3. Pero balik tayo sa ginawang queen G5 lang. Ang gusto dito na mangyari ni Sindarov ay kainin yung pawn sa pamamagitan ng bishop, hindi ng kanyang queen. At nag-knight F4. Ayan, yakap-yakap pa rin. Di mo mapabawi isang pawn, boy! Ayaw ipabawi ni Magnus. At nag-rook G8, pinilahan. Pinipilit ni Sindarov. Sinisikap nga, ika nga ay bawiin. Pero nag-rook H3.
Di mo mababawi yan. Hindi po kasi makuha-kuha yung knight. Takes parang tipong may rook takes h5, ano, hindi pwede kasi pagkakain dyan, nakatreat pa queen. May tempo pa rin, talagang sakto pa rin. Iskwalado pa rin. Nag-queen g4, ayan, ang threat, simple lang po. Kakainin yung knight, mahahang yung rook sa h3. Nag-queen h1, hanggang dulo, hindi mabawi yung isang pawn. At nag-rook e8, time check tayo, no? Halos pa-bullet time na yung time control nila. Nag-rook e8 naman, tinarget naman yung weak pawn sa e3. Ayan, bago ko po ituloy mga kamatyas, palambing po, pasubscribe naman sa mga di pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat. Ang ginawa, nag-rook h4, okay, tinarget, tiniret ang queen sa g4, nag-queen g5, umiwas lang, umatras lang. Pero dito ay bakit kaya hindi kinapture yung libreng pawn sa g3 naman? Ano naman ang meron? Magro-rook h3 na dito ay obligadong tumakbo ng malayo. Takbo doon. Kasi kung halimbawa magku-queen g4 lang, aray ko, kulong ang queen, kulong. Oh, takbo doon talaga, oh, tatakbo doon. Tapos mag-rook g1, tapos halimbawa queen f7 and magku-queen f3. Ayun, parang pero playable pa rin. Tingnan niyo po evaluation bar, no? Di naman ganun kalakihan, talagang medyo tamang hinala itong si Sindarov palagi, ano? Oh. Ay, balik tayo mga kamatya. Sorry po, napaatras ako ng sobrang atras. Gumanon, ano? And ganon, nag-queen g5. So, pwede pa rin. Hindi nga lang eh. Tamang duda, baka may mangyayari. Natakot si Sindarov. Napa-queen f3 dito si Magnus. Okay, para depensahan yung pawn e3, depensahan yung pawn g3, at nag-A6. Ayan, nag-extra pasingaw. Kumbaga dito, suko na si Sindarov, ano? Di niya talaga mabawi-bawi yung isang pawn. Nag-pass muna, pass. Prophylactic extra pasingaw sa king. At nag-rook h1. Yun nga lang, samantalang kumbaga sa tulog na tira, pag rook h1, nagdagdag ng puwersa. Nako, ito, nakakatakot niyan. Pag nakatulak yung h-pass pawn, ay nako, progress yan. Nag-rook h6. Ayun, kasasabi ko pa lang mga kamatyas, pinigilan kagad ni Sindarov. Ayaw kagad na patulakin yon para at least naka-stack yung pawn sa h5. Pero G4 na. Ayan na po. Para talagang mas maramdaman dito ni Magnus ang kanyang extra pawn. Nag-bishop b6. Ayun. Inatake naman yung weak pawn sa e3. Mahina kasi yan eh. Diba? Isolated pa. Pero bad move. Ang gusto ng computer dito ay king a7, bishop d8, at rook e4. Yan po ang mga pagpipiliang gusto ng computer stockfish. Pero dito mga kamatyas, balik tayo sa bishop b6 na ginawa. At nako, sakto tira mga kamatyas, sakto. Bigyan ko nga kayo ng palaisipan mga kamatyas. Ano sa palagay nyo ang natumbukan dito ni Magnus na timplado? Yun talaga tira ng computer eh. Galing naman, nakita ni Magnus yun, ano? Samantalang 22 seconds na lang siya. Sa ilang sandali lang, guess nyo po, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Bago ko pakita sa inyo yung tamang tira, pa-download na lang po ang AQ Prime. Kung may Netflix na international na palabas, tayo po may sariling AQ Prime, mga pelikulang Pinoy, may pangmatanda, may pangbata. Ayan, download nyo na po mga kamatyas. Suportahan po natin ang AQ Prime. Tumutulong to sa chess natin dito sa Pilipinas. Nagpapatournament sila, kaya nakakatuwa po. Okay, ang ginawa dito ay nag-knight g2, ayun, para suportahan ang pawn sa e3 at para may tensyon sa f5 at g4, kinain muna yung pawn g4. Rook takes g4, yun nga lang, may tempo threat kagad. Nag-queen e5 at nag-rook g6, hinamon ng rook to rook. Umiwas muna si Sindarov kasi pag kinain po yan, kain, may pass pawn eh. O pakita ko na rin sa inyo mga kamatyas, pag kinain, kain, na dito ay parang unang tingin, uy, nabawi na rin ang isang pawn sa wakas. Wala po, pipilitin lang yan. Kumbaga, okay, sasamantalahin lang yan. Ang daming tire, pwedeng i-push. Kahit push na lang eh. Pagka gumanon, salubungin ng tore. Pagka gumanito, tore pa rin doon, check, and then may promote g8. Okay, kaya hindi talaga pwede yon. Ayan, balik po tayo mga kamatyas. Balik tayo. Alright?
Kaya bumaba lang dito si Sindaro para iwas muna sa ganon. At nag-H6. Ayan na nga yung sinasabi ko kanina. Na kapag unti-unting nakatulak yan, King A7 muna. Ayan, umiwas muna. No? Prophylactic, waiting, pass. Pass muna, ikaw na uli, parang gano'n, ano? Pero alamin muna natin para maliwanag po, what if capturein ang pawn? Kasi nga po, tatlo nang nakapila yan dyan, pero dapat alam din natin, ito po gagawin. Kakainin, kain, and rook G7, habulin talaga yan, ano? At syempre, aatras yan, pwersado, H7, nako, may check na. Bababa po, obligado para walang rook G8, ano? And magro-rook HG1, may pamwersang rook G8 na paparating. Yan po ang nakakatakot dyan. Sugswang ang tawag dyan. Wala na pag naka-rook G8 yan, delikading na ang block dito mga kamatsas. Okay, balik po tayo mga kamatsas. Balik po tayo. So kaya ang ginawa dito, King A7. Si Sindarov, nag-Queen F4. Ayun. Dahil nga po, medyo under pressure na sila sa time, kumabiyos, sumablay ng konti dito si Magnus. Ano? Dapat daw po ang accurate ay Rook H3. Ayun. Kumbaga, pagtibayin muna yung pawn sa E3, wag ipabawi ang isang pawn. Yan ang nire-recommenda ng computer, Rook H3. No, patibay lang sa pawn E3. Pero ang ginawang decision ni Magnus, nag Queen F4, naghamon siya ng queen to queen, natumbukan naman ni Sindarov ang perfect timing na yan ang talagang dapat na gawin, pangbawi na. Tingnan nyo po evaluation bar, equal, kinain ng queen, kain, knight takes E3, rook takes, equal, oh. At nag B4 muna, okay, B4, yan ang mga binibiling tira kay Magnus, no? Pamigil sa C5, pamigil muna sa pang-pa-improve ng pawn structure. Ayan, at nag-King B6. Nag-Rook H5, okay? Idea, Rook takes D5, kakapturin po, di makakabawi kasi nakapin. At umiwas ulit. Natakot dito. Si Sindarov, iwas kasi may kain eh. At nag-C3 muna, patibay muna sa B4, baka mamaya, mahalaw ng threat. At nag-Rook F3 muna, okay? Waiting lang ulit, pass! Oh, nag-King C2, ayan na po. King must be active. Kapansin-pansin nga lang dito na tipong mas aktibo ang King ni Magnus kumpara kay Sindarov. Nasa dulo pa yung King eh. Nag-Rook E3, wala. Kumbaga sa isip ni Sindarov, relax lang, relax, waiting. Ano gagawin mo? Ano ba gagawin mo kasi? Nag-Rook H2 para wala munang check. Waiting, ano gagawin mo Magnus? King D2, nag-King B6. Nag-King E2, Rook F4. Iwas muna. Ayun, naghamon na. Nag-Rook G7. Yun nga lang, dahil wala na po yung King sa 8 rank, malakas na loob. Tama po yung timing ng capture niya kasi may Rook G4. Kanina hindi pwedeng gawin yan dahil yung King nasa 8 rank na tipong may check doon tapos makaka-promote. Dito wala na. Nakaangat na yung King eh. Iba na to. Kaya pwede na to. Rook behind, pass pawn, kakainin na. Nagtyaga muna si Magnus kahit medyo pangit talaga. Pinangdepensa niya muna, wag lang bumagsak, ano? Nag-King B5, ayan na, lumakas na loob dito. Sumugod si Sindarov para papasok na yan dyan. Nag-King F3 muna, tempo threat, nag-Rook G1 at nag-B3 para hindi makadikit dyan ang King. At dito mga kamatsasa, hindi inaasahang pangyayari na patira si Sindarov ng D4. Blunderations mga kamatsas. Dalawang question mark, super wrong move. Dapat daw po ang accurate dito ay B6. Ano ngayon ang relasyon ng dapat B6 sa D4 blunderations? Ano sa palagay nyo ang huling bitaw ni Magnus at naparesign ang matinik na 19-year-old na batang ito ng pwersahang pagka-resign? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. May G8 na pala. Queen? Resign. Bakit po? Siyempre, Reyna yan. Alangan namang, di ba? Tingnan lang yan. Pag kinapture, ayun, may Rook takes B7. Ang usapan pala pag G8, matchas o overwhelming advantage sa pyesa dahil may queen na. Ayun, galing ni Magnus mga kamatsas. At dahil dyan, ito po ang kanilang naging resulta
Ang top 4 ay Magnus Carlsen, Vincent Keimer, Fabiano Caruana, and Nodirbek Abdusattorov. Hindi pa po tapos ha. Ang nasa pinakamababa si Levon Aronian pero hindi na po makita sa screen. Ano? So yung apat na yan ang magda-knockout stage mga kamatya. Siguro po Magnus Carlsen versus Nodirbek Abdusattorov yan. And then Vincent Keimer and Fabiano Caruana. Pero abangan pa rin natin ano ang mangyayari. No? Baka mamaya magbunutan sino yung 1, 2, 3, 4 or mag-base na lang sa standing na Magnus Carlsen and Abdusattorov, Vincent Keimer and Fabiano Caruana. Ayan po mga kamatyas. Ang alam ko po, mag-a-adjust ang time control nila ng 25 plus 10. Tapos baka 4 games. Yan, alamin po natin kung ilang games naman sa knockout stage na to. Pero ganun pa man, nako, na-secure na naman ni Magnus. Talagang nandyan na naman si Magnus. Nako, mukhang makukuha naman niya ang freestyle chess World Chess Championship. Ayan, balik tayo kay Wesley So. Di ba naglabas si Wesley So kamakailan lang na... Kasi si Wesley So po, para sa inyong kaalaman, ang first Fischer Random or Freestyle Chess World Champion. Kumbaga parang, kung ako po tatanungin, dapat si Wesley So hindi nawawala dito eh. Sa 8 na yan, dapat nandyan siya eh. Kasi first... Freestyle World Champion eh. Ano sa palagay nyo mga kamatyas? Mag-share din po kayo ng inyong opinion. Lapag nyo lang sa comment section below. 'Di ba? Eh, sa 8 pa lang, Intimano, wala si Wesley So eh. Oh, ayan. At pakidagdag nyo na rin sa inyong comment, sino sa palagay nyo sa 4 na napiling ito ang mag-world champion? Hindi po chess ito ha. Anybody's game to. Pinakamalakas mag-isip ng kanya-kanyang diskarte. Walang opening theory dito. Magnus Carlsen pa rin ba? Lapag nyo po sa comment section below. Maraming salamat po mga kamatya. Sana po na-inform kayo, natuto kayo. At muli po sa mga di pa nakakapag-subscribe, hit the subscribe button and hit the notification bell all para lahat ng ating mga uploads ay mag-notify sa inyo. And then, mag-download na po kayo ng Internet Chess Club. Mag-download na rin po kayo ng AQ Prime, ang sariling ating pelikulang Pinoy. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa next update natin dito. Tututukan natin ang Freestyle Chess World Championship. Maraming salamat po.